Huwag kayong maniniwala na ang kaligtasan ay para sa mga Katoliko lamang. Hindi ka Katoliko kung iniisip mo na ang maliligtas ay Katoliko lamang. Ang kaligtasan ay laan para sa lahat, sa buong sangkatauhan, saints and sinners alike. And so we must learn to hold each other up. We must learn to listen to each other. But we must learn above all to listen to the Holy Spirit speaking through each other. Napansin niyo po mga kaibigan, yung pagkakontra ng pahayag ng pare at sa opisyal na doktrina ng Katoliko. Pero hindi na po bagong bagay yan sa atin. Talagang kontra-kontra. Talagang kontradiksyon. Nagkontrahan daw ang aral ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil palaging ginagamit ng mga ministro at mga ngaral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Itong aklat Katoliko, Father Smith instructs Jackson. Alam niyo ba? Ito ang matagal na nilang modus. Ilalantad natin dahil nagiging squatter sila. Kontrahan ba ang aral ng simbahang Katoliko? Mali. Dahil INC kasi incomplete, pinagchap-chap, pinagputol-putol. Pero alam nyo ba na may kasama si Felix Manalo na nagtatag sa Iglesia ni Cristo 1914 ang naging Katoliko? Ito ang pinagpipistahan pati na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang pahayag ni Cardinal Ambo David na hindi ka Katoliko kung sasabihin mong Katoliko lang ang maliligtas. Kaya nagkukontrahan daw sa opisyal na aral ng simbahang Katoliko na outside the church, extra ecclesia nulla salus. Outside the church, there is no salvation. Kontrahan ba? Hindi. Yung kanilang pag-unawa lang. Bakit? Pakinggan muna natin si Cardinal Ambo. Huwag kayong maniniwala na ang kaligtasan ay para sa mga Katoliko lamang. Hindi ka Katoliko kung iniisip mo na ang maliligtas ay Katoliko lamang. Ang kaligtasan ay laan para sa lahat, sa buong sangkatauhan. Tama. Opisyal yan na aral ng simbahang Katoliko na hindi ka magiging Katoliko kung naniniwala ka na ang kaligtasan ay para sa Katoliko lang. Pero, nagkontrahan ba sa outside the church, there is no salvation? Hindi. Bakit? Dahil may deklarasyon din ang simbahang Katoliko. Tandaan natin, Mateo 18:18, ano man ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahintulot doon sa langit. Anong sinabi sa Lumen Gentium number 16? Through no fault of their own do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will. As they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Ibig sabihin, kung ikay kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung tinatawag na handog, di mo alam na yung inaniban mo, Tatag ni Felix Manalo, di mo alam, inusinti ka talaga na pirated lang na iglesia yan. So, through no fault of their own, yun ang sinabi ng simbahang Katoliko. Pero, sino ang di maliligtas? Yun ang laman sa binasa ng mga ngaral ng INC. Nasa Lumen Gentium number 14. Bakit? Dahil nabasa lang, the Church of Christ must be in nature, in service, its servant through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. May karugtong, say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ito'y paboritong ginagamit ng mga ministro. At daming nabiktima sa maling akala dahil
sa kanilang propaganda at sa kanilang matagal ng modo, sasabihin nila, oh, di ba, mismo otoridad Katoliko nang sabi na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Kristo upang maligtas ka. Ang tanong, ang Iglesia ni Kristo bang tinutukoy diyan ay ang Iglesiang tatag ni Felix Manalo? Mali. Dahil may karugtong pinagchap-chap. Ituloy natin. Saints and sinners alike. And so we must learn to hold each other up. We must learn to listen to each other. But we must learn above all to listen to the Holy Spirit speaking through each other. Napansin niyo po mga kaibigan, yung pagkakontra ng pahayag ng pare at So napansin ba umano mga kaibigan ang pagkakontra sa pahayag ng pare? Una, walang kontrahan. Maliban lang sa mga ministro ni Felix Manalo at mga mangangaral na nagiging squatter sa tunay na iglesia. Squatter sa pangalan na Church of Christ, basta nabasa lang sa aklat sa Katoliko, bay naglulundaga na. Inaangkin at ini-squat na sila na daw yun. Okay, tuloy natin. opisyal na doktrina ng Katoliko. Pero hindi na po bagong bagay yan sa atin. Talagang kontra-kontra. Talagang kontradiksyon, inconsistent ang doktrinang Katoliko. Pero batay rin sa pare, kasi talagang totoo naman na mayroong iglesia na hindi maliligtas. Kasi hindi naman talaga kailangan yan sa kaligtasan natin. Oo na, dito nakita ninyo paano pinapilipit ng mga ngaral ng iglesia ni Manalo, mga kapatid, na totoo naman yung sinabi ng pare na may iglesyang hindi maliligtas. Sinabi ba ng pare na may iglesia? Sinabi ba ni Cardinal Ambo na may iglesyang di maliligtas? Ang sinabi niya na hindi ka Katoliko kung sasabihin mong Katoliko lang ang maliligtas. Dahil ang pinaghahawakan nila may nakasulat kasi na aral ng Simbahang Katoliko, extra ecclesia nulla salus. Outside the church, there is no salvation. Tama yan dahil ang tunay na iglesia ni Kristo, ang Katoliko. Ito ang ordinary na paraan upang ang tao ay maligtas. However, may extraordinary. Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika, ang tunay na Iglesia ni Kristo, kahit nga ang mga ministro ni Manalo, pinatutunayan nila na ang Iglesia Katolika, mamaya parinig natin yan mga kapatid. Pero, di talaga natakot ito sila na kahit matagal nang navisto yung modus nila mga kapatid, palaging ginagamit pa rin nila itong aklat na ito. Bakit? Ano ba nang nakasulat? Pero batay rin sa isang paring Katoliko, alin nga bang iglesia ang kailangan sa kaligtasan kung hindi ang Katoliko? Batay umano sa paring Katoliko, dito misleading talaga ang pangaral nila. Sinabi pa ng paring Katoliko na ang Iglesia Katolika ay hindi kailangan sa kaligtasan? Dahil sinabi niya na ano daw mga kapatid, ito. Pero batay rin sa isang paring Katoliko, alin nga bang iglesia ang kailangan sa kaligtasan kung hindi ang Katoliko? So sinabi ba ng paring Katoliko na ang Iglesia Katolika ay hindi kailangan para sa kaligtasan? Galing lang yan sa minion ni Felix Manalo. Di ba? Ganon sila magpilipit sa mga nakasulat at mismo sa pahayag ng mga mangangaral sa Simbahang Katoliko. Dahil bakit? Squatter kasi sa tunay na iglesia. Wanag po dito sa aklat ng isang pare na si Father Smith Instructs Jackson. Ang sabi niya at kadiwa dito sa aklat na sinulat niya, ang wala sa iglesia ni Kristo at tumangging umanib sa iglesia ni Kristo, hindi po maliligtas. Batay pa rin yan sa pahayag ng isang paring Katoliko.
So, napansin niyo mga kapatid kung paano pinipilipit basta nabasa? O, tingnan niyo. Ito kasi pakita ko sa inyo, pahina 661. Ito ang ginagamit ng mga mangangaral ng iglesia ni Felix Manalo. Father is, ito'y paborito nila dahil may nabasa lang iglesia ni Cristo, inaangkin na nila. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Vatican Council, close parenthesis, the Church 14, say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. This Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful, for Christ made present to us in His body, which is the Church, is the one mediator and the only way of salvation. Whosoever, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. So, yun ang nakasulat, mga kapatid. Malinaw naman. No? Inaangkin, ini-squat. Pero alam nyo ba na may kasama si Felix Manalo sa pagtatag? Bakit kaya naging Katoliko? At hindi po ang Iglesia ni Cristo na natayo sa Pilipinas. Ika nga ng Britannica.com, itong Iglesia ni Cristo ay isang international Christian religious movement na bumubuo sa pinakamalaking katutubong simbahang Kristiyano sa Pilipinas. Ito ay itinatag ni Felix Isagun Manalo noong 1914. Napakaliwanag po niyan. At sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, sa page 776 ay ganito po ang sabi: ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Ulitin natin, ididiin natin yon. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon na pakaliwanag. Yan ang reality. Diba? Klarong-klaro po yan. Katunayan nga, sa rehistro nga nila, ang tindi. Basahin natin ang rehistro nila, no? Nung sinakop pa ng mga Kano ang Pilipinas, ito po ang lisensya. Babasahin natin. Felix Manalo, applicant. Ano ba ang sabi? Subject conversion of the society known as Iglesia ni Cristo into a corporation soul. Kasi dati yung Iglesia ni Cristo, yung pangalan Iglesia ni Cristo with a letter K. Actually, na-discuss na natin yan. Sa kasalukuyan, pinalitan nila yung pangalan. Naging Iglesia ni Cristo with a letter C. Ngayon, babasahin natin yung sa likod. Ang sabi, that the founders of this association are Felix Manalo of Taguig, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicimo R. De Leon, Federico Inocencio, Gorgonia Santa Maria, at napakarami pa. Ayoko nang basahin yan, ang dami. Ibig sabihin nga, ang founder ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, si Felix Manalo, at marami pa. Katunayan nga, sa aklat na Philippine Studies, Volume 3, Number 1, page 19 to 42, ay makikita natin ang article ni Joseph Cavanagh. Ito may pamagat na The Iglesia ni Cristo, na isinulat noong 1955. Babasahin ko po sa inyo ang page 26. Nakikita nyo sa screen. At itong nasa page 26, ang sabi dito, it was only in 1914 at Punta Santa Ana, Manila, that the Iglesia ni Cristo
actually appeared as an organized religious body. Chief organizer. Si Kristo ba yun? Hindi. Chief organizer was Felix Manalo himself. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, tama talaga. Si Felix Manalo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, mga kababayan. At dahil dito, nung nalaman ng isang ministro noon ni Felix Manalo na siya ay niloko, kaya umalis po siya sa nasabing iglesia. At kilalanin natin siya sa ating episode ngayon. Siya po ay isa sa mga collaborators ayon po sa article na isinulat po ni Joseph Cabanan na ating binasa kanina. Siya po ay si Igmedio Zabala. Katunayan, ito pong si Igmedio Zabala ay na-feature po sa isa sa Pasugo magazine. Ito pong Ang Pasugo, June 1940 issue. At itong si Igmedio Zabala ay naging tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sa Zambales, mga kapatid. Grabe naman. Itong si Igmedio Zabala, nung umalis sa nasabing iglesia, ay nagsulat ng isang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo na isinulat noong 1959. Etong nasabing aklat na ito ay batay sa pagsasalaysay ni Igmedio Zabala kay F.C. Borlongan. Ang nasabing aklat ay isa ng katolikong aklat na may nihilobstat ni A.G. Casas at imprimatur ni Jose Jovellanos. Babasahin natin ang page 1 muna. Ganito po ang sabi. Sa loob ng may 21 taon, ako'y naging kasapi. 15 taon nito'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol at matinding pagod na pinuhunan ko sa pagpapalaganap ng iglesyang ito, ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. Ibig sabihin, ayon sa Encyclopedia of the Philippines, isang aklat po yan noon, si Igmedio Zabala ay isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, mga kababayan. O ano pang sabi dito? Ayon sa nabanggit na aklat ni Zoilo Galang, sa Volume 10, 1936 edition, sa pahina 432 hanggang 433, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Manila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang lalaki na makakatulong niya, Ginoong Manalo, sa pagpapalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga hinirang ay sina Justino Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Turla, Benito Sumbilio, Raimundo Mansilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales at si Igmedio Zabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Tucker, Francisco Abalos, Rufino Dula, Simeon Tabamo, Norberto Cruz at Eugenio Cortez. Ayan, napakaliwanag. Andyan pong pangalan ni Igmedio Zabala. So lumalabas, base po sa ating nabasa, itinuring din po ni Zoilo Galang, yung nagsulat ng Encyclopedia of the Philippines, na isa po sa mga nagtayo ng Iglesia ni Cristo natayo sa Pilipinas, itong si Igmedio Zabala, mga kababayan. Ngayon, siguro ang maganda, itutuloy ko na lang ang basa. O ganito po ang sabi ni Igmedio Zabala. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong nakatulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. O grabing pagtatapat yan, ha? Grabe naman, ano? O mula po sa ating nabasa, hindi po talaga si Kristo. Ha? Hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas ayon sa dating ministro na si Igmedio Zabala, mga kababayan. Ang tindi ng kanyang revelasyon, ano? Kaya itong sinasabi ng Pasugo Magazine, puro na naman yan unrealistic, palpak yan, busted yan, nako ha.
Ano pa ba ang sinasabi ni Ignazio Zabala sa kanyang aklat? O ito panoorin ninyo at ang tindi talaga ng kanyang mga revelasyon. Babasahin naman natin ang aklat sa page 6. Ganito po ang sabi. Lubhang marami ang naaakit ko at limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya't lalong naging kapalagayang loob ko si Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin na grabe talaga. Pera-pera palang galawan. Ako naman. Base sa nabasa natin, dating masipag na ministro ni Felix Manalo, itong si Ignazio Zabala, mga kababayan. Pero ano ba ang nagpaalis sa kanya sa nasabing iglesia, mga kapatid? Babasahin natin muli sa pahina 6 pa rin. Ganito naman ang sabi. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Biruin mo yon, si Kristo ay tao, pero si Felix Manalo ay anghel? Ay nako naman, grabe naman yan. Ituloy natin. Sa mga aral na pinagbago-bago. Meron pala silang mga binabagong aral. Okay, sige. At sa mga gawaing kahiyahiya sa harap ng Diyos at ng tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob. At noong 1941, ako'y lumayas sa piling niya. Klarong-klaro, siya yung umalis. Umalis siya sa iglesia dahil sa maling aral nito. At sa naging alitan nilang dalawa, mga kababayan. Ngayon, ang maganda dito, itutuloy natin ang basa. Sa page 7, itong tindi ng mga revelasyon nito ni Ignazio Zabala. Baka habang napapanood nyo ito ay nakaupo kayo ngayon, hawakan ninyo ang inyong upuan. Baka mabigla kayo sa aking babasahin. Ito Isang gabing matahimik, tinangnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang 15 at talatang 1 hanggang 5 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na baging. Manatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaaring magbunga sa kanyang sarili hanggat hindi nananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Isang liwanag na langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko at naitanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesia kayang kahapon lamang lumitaw at pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo? Si Jesucristo tulad ng nalalaman ko ay nagtatag ng isang iglesia. Hindi maaaring kapareho ng kanyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kung gayon na suriin ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak ng hindi yaong kay Ginoong Manalong iglesia ang kaugnay ni Kristo, sapagkat kilala ko si Ginoong Manalo at ako'y isa sa mga nagpatatag nito. Hindi rin yaong mga napasukan kong pawang tatag din ng tao. Gayon ang pangangatwiran ko ng gabing yaon. Noong 1953, nakatagpo ko si Ginoong Amadeo Hilario ng Malabon, Rizal. Pinaliwanag niya ako tungkol sa relihiyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avendaño, Seferino Leonen at Laureano Kawili. Sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin, natutuhan kong unti-unti ang tunay na mga aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napaghulo ko rin na ang mga inaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Cristo ay pawang pagbibintang at pagpatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtrabaho sa Tarlac na doon bininyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami ng may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. Ngayon, itong nasa page 8 na tayo, no? Ngayon ay nabubuhay na ako ng tahimik. Hinahangad ko naman na makapagpaliwanag sa iba kong mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako'y di nag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag ng mga kamaliang nananaig pa sa kabag-habag at walang malay na mga kaanib sa Iglesia
ni Kristo. Napakaliwanag talaga, no? Ang ganda ng kanyang testimonya. Kusa siyang umalis sa iglesia ni Manalo para maging isang ganap ng Katoliko. Kaya ano ang payo ng dating ministro at isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa mga Katoliko? Babasahin natin ang pahina 50. Ganito po ang sabi. Kung tayo'y may suliranin sa pagpapagawa ng bahay, lumalapit tayo sa inhinyero o karpintero. Kung sa batas, sa abogado. Kung sakit sa katawan, sa manggagamot. Kung sa damit, sa sastre o modista. Kung sa relihiyon o moral ang ating suliranin, makatwirang sa pari o sa sinumang nag-aaral tungkol dito ang ating sangguniin. Kaya, ang panawagan ko'y huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga biglang sipot na mga ngaral. Katawa-tawa ang labas ninyo kung sa isang barbero, empleyado sa opisina, musikero, kotsero o sastre kayo papahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipinangdanggalan naman ninyo ang inyong pagkakatoliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas. Datapwat wala naman tayong magawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya ang payo ko ay tumupad kayo sa inyong pagkakatoliko. Kung may alinlangan kayo sa pari o sa sinumang nag-aral na katoliko kayo, magsangguni. Inaasahan kong kayo na mga Katoliko ay magiging halimbawa ko sapagkat ako ngayon lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral ng ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin natin ang mga iglesia ni Manalo at ang ibang sekta ay nakaaakit lamang doon sa mga Katolikong wala nang muwang ay hindi pa tumutupad ng tungkulin kahit ng pagsisimba man lang kung linggo. Mahalin natin ang ating pananampalataya sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman. Tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain nawa tayong lagi ng Panginoon at ng mahal na Birhen. Napakaliwanag po. Napakaganda ng kanyang naging payo, mga kababayan. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, miyembro ka pa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, o di naman kaya, ikaw ay isa ng Katoliko at matibay na nananampalataya sa Iglesia Katolika, wag na po tayong pumunta pa at maging kaanib pa dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako, kasi ilan sa mga ministro nila ay umalis na po sa nasabing iglesyang yan. Okay, maraming salamat, Kaburnok, no? So, yon, nabasa lang nila ang Iglesia ni Cristo sa mga aklat Katoliko tulad nito at sa nauna na itong aklat Religion, Doctrine and Practice. Abay, ini-squat na nitong mga ngaral sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo. Tandaan niyo, hindi lang ang tatag ni Felix Manalo ang nagdala sa pangalang Iglesia ni Cristo. Marami pa. May nauna pa sa kanila. English, ang iba, Church of Christ. Pero yun ang katuparan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 24:24 na maraming lilitaw na mga bulaang mga ngaral at marami ang madaya nila. Mga kapatid, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang kaluluwa natin. Inaamin ba ng mga ngaral ng INC ng Iglesia Katoliko? Ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Galing na sa kanila mismo mga kapatid na ang Iglesia Katolika Romana sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Kaya sa mga kapatid nating nadala lamang nitong maling akala, mag-isip-isip na kayo, mga mahal na kapatid. Alin ang pipiliin ninyo? Yung sikta na nangungopya lang, nangingiskwat lang sa nakasulat sa Aklat Katoliko at sa Biblia, na wala namang sariling Biblia. O ang Iglesia Katolika na galing mismo sa kanila, sila ang nagpapatunay na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo.